Magandang gabi, Gladys. Kumusta na ang kalagayan ng mga residente doon sa mga lugar na yon na sinasabi ngang dapat na maghanda ng pag-evacuate, Gladys? Nga rekomendasyon ng DOST sa mga nabanggit na lugar ay ongoing ngayon ang pagsasagawa ng forced or mandatory evacuation sa mga individual, sa mga residente o pamilya na nasa loob o nakatira sa 6-kilometer radius ng bulkan. Bandang alas 3 ng hapon kanina nang sumabog ang bulkang Canlaon. Makapal na abo ang binuga ng bulkan na umabot sa 3,000 meters ang taas mula sa bunganga at nag-drift pa west at southwest. Ayon sa PHIVOLCS, may naobserbahang pyroclastic density currents na umagos mula sa dalisdis ng bulkan sa bahagi ng southeastern. Magkahalo itong mainit na abo, gas at iba pang bagay na mula sa bulkan na delikado kapag nalanghap ng mga tao. Bunsod nito, itinaas ng PHIVOLCS ang alert level 3 sa bulkan mula sa alert level 2 na ang ibig sabihin ay mayroong magnetic unrest. Babala naman ng PHIVOLCS, maaari pa itong masundan kaya pinapayuhan ang lahat ng lokal na pamahalaan sa paligid ng bulkan na maging alerto at maghanda sa paglikas. Batay sa tala ng Office of the Civil Defense sa mga nakalipas na aktibidad ng bulkan, may mga identified LGUs na posibleng direktang maapektuhan kung magkakaroon ng lahar flow. Ito ay ang La Castellana, La Carlota City, Bago City, Moises Padilla, Hinigaran, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Palupandan, Ilalbagan, Himamaylan at Canlaon City. 7 LGUs naman kung mayroong lava flow at apektado ang Canlaon City o maaapektuhan ang Canlaon City, La Castellana, La Carlota, Bago, Moises Padilla, San Carlos City at Morsa. Higit 4,000 individual sa La Castellana at higit 1,000 individual sa La Carlota ang kailangang ilikas kapag nangyari ito. Kung mangyari man ang worst case scenario, ang mga evacuee ay dadalhin sa Bacolod City at pansamantalang ililipat sa Panaan. Sa nakuha nating impormasyon, naglagay na ng border control ang mga otoridad sa pagitan ng Barangay Masulog at Barangay Kabakungan sa La Castellana para wala nang makapasok sa lugar. Tune sa naging direksyon ng hangin kanina, apektado ng ashfall ang Bago City at ang La Carlota City. Kaya payo sa publiko na manatili na muna sa kanilang mga tahanan, panatilihing nakasara ang mga pintuan at bintana ng kanilang mga bahay at magsuot na rin ng face mask laban sa ashfall inhalation. Yan po na ang aking update. Balik sa iyo. Oo, Gladys, kanina kasi doon sa video na nakita natin, ano, kumbaga, yung hangin, ibang direksyon ng hangin, hindi kaagad doon basta sa mga ipaanan ng bulkan, ano? Ano bang mga bayang kaagad yung kumbaga nakaranas ng epekto nitong pagsabog ng bulkang Canlaon, Gladys? June, kanina sa mga nakausap natin, gaya ng aking nabanggit, ang La Carlota City at ang Bago City ang agad na nakaramdam ng pagputok ng bulkan, particularly itong pagkakaroon nga ng ashfall. At sa bahagi naman ng La Castellana, June, ay agad silang nagsagawa ng forced evacuation. Currently, 2 barangay ang nagsasagawa ngayon ng forced evacuation na nasa loob na ng 4 to 6 kilometer radius mula sa bulkang Canlaon. At gaya ng nabanggit natin kanina, patuloy ang paglalagay nila ng border control para maiwasan na ngang may mga residente o individual na makapasok pa malapit sa bulkan. At maya-maya ay susubukan nating tawagan ng iba pa mga LGUs na posibleng apektado ng naging aktibidad ng bulkan. Pero kumusta naman ang weather doon? May mga pag-ulan ba doon sa mga nasabing bayan? Kasi ang mahirap niyan, sa mga experience natin, sa mga coverage natin, Gladys, pagkatapos ng ashfall, sabay may pag-ulan, doon talaga medyo mahirap ang mobility ng ating mga kababayan sa paglilikas at sa iba pang mga preparasyon, Gladys. So far, wala pa naman tayong natanggap na ulat na nakaranas sila ng mga pag-ulan kanina. Sa halip, dahil nga napansin nila agad or nakita agad ng mga residente, ng mga tao ang naging pagputok ng bulkan, ay agad naman silang tumugon sa itinatutupag na forced evacuation habang kumbaga maaga pa or medyo may ilaw pa para hindi nga malagay sa peligro o alanganin ang mga residente na malapit sa bulkan. Anyway, June, ilang buwan na rin ang ginagawang paghahanda ng mga LGUs, ng mga
LGU na posibleng maapektuhan kung magkakaroon ng malakas na pagsabog ang bulkan. At gaya ng nabanggit ng OCD sa mga nakaraan nating interviews sa kanila, handa ang mga LGU at alam na nila ang mga dapat gawin kung magkakaroon man ng pagsabog o pagputok itong bulkang Kanlaon. So nabanggit ba ng PHIVOLCS, Gladys, kung anong uri ng eruption ito? Ito ba ay phreatic, phreatomagmatic o ano ba? So, nasa kasalukuyan, hindi pa tayo nagkaroon ng chance para magkaroon ng pag-usap o direktang interview sa DOST. Pero mamaya, yan ang isa sa mga aalamin natin soon bukod sa kalagayan ng mga residente at mga susunod na hakbang na gagawin ng mga apektadong LGUs. Sige Gladys, tayo makibalita dahil alam natin kumagat na ang dilim. Medyo mahirap sa mga residente ngayon ang sitwasyon diyan sa palibot ng Canlaon Volcano. Maraming salamat, Gladys Tuwabi.